So tayo po ay magpapasimula na sa ating cross-examination. Ito po ay yung unang bahagi, question ng affirmative to negative. So Brother Jimson. Ako na po, Okay. ako na po yung magtatanungan. Opo, ikaw po ang magtatanong. Ito po yung time mo para magtanong po kay Brother Johnson. Ikaw po ay merong 10 minuto para magtanong po. Running time po ito po. Ano po? Brad, ang tatanong ko po ay ito po. Meron po ba tayong mababasa sa bagong tipan na ipinagbawal ang kumain ng baboy? Sasagutin ko po. Hindi lahat ng utos ay kailangang ulitin, lalo na kung ito ay tinutupad. Kasi ang aklat ng kautusan ay wala sa bagong tipan, nasa Old Testament. Pag sinabing Book of Law, ito po ay sa Exodus, Deuteronomy. So, kung maghahanap tayo ng utos, ay doon natin nahanapin sa Book of Law. Kaya sa New Testament, wala tayong mababasa kasi hindi kumakain po yun ng baboy, yung mga alagad, no? Yung mga tinawag ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad din ng ibang mga utos ay hindi natin mababasa na inutos uli. Kasi ang mangyayari tuloy niyan, pagka inutos uli, o mauulit lang yung Exodus, Levitico, at Deuteronomy. Ay di pa ulit-ulit na lang yung Biblia pagka ganon. Kaya sa bagong tipan ay ginagawa at hindi kumakain ng baboy yung pong mga Hudyo pa rin at mga alagad kung saan doon kumuha ng mga alagad ang ating Panginoon. Hello po. Sige po. Tapos na po ang Diba, sagot. Brad, di ba tinatanggap ninyo na yung kautusan ni Moises ay hindi naman makapagpaaring ganap? Oo So, naman. kung hindi Kasi ang makapagpaaring ganap, nag-aaring ganap kasi hindi naman kautusan yung Diyos ang nag-aaring ganap. Pero hindi nag-aaring ganap ang kautusan, hindi nasusundin. Kasi ang itinutuwid ng mga alagad doon sa gawa ay yung mga Hudyo na nakatingin pa rin sila sa kautusan, akala nila ito ang magliligtas sa kanila o ito ang magpapaging matuwid sa kanila. So kinorek sila ng mga alagad na ang magpapaaring ganap ay hindi yung kanilang mga alam na kasulatan na yung Torah, kundi ang mag-aaring ganap sa atin sa ibang mga sulat talo ni Apostol Pablo ay ang biyaya sa magitan ng pananampalataya. so lumalabas na parang nag-uutos na hindi naman pala ikaaring ganap. Parang lumalabas na walang kautusan na makapagpapaaring ganap, ganun po. Hindi naman kasi ang utos inutos para mag-aring ganap Kasi unang-una, niligtas tayo ng Diyos sa biyaya. Yung kautusan ay guide yan para tayo ay bilang magligtas, mabubuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi siya magliligtas sa atin. Kasi kung babasahin po natin yung kautusan ni Moises ay walang aring ganap dyan, ay babaliwalain na natin, ay di nagkamali yung mga alagad. Pakinggan po ninyo yung gawa. Sa gawa 28, talatang 23, sabi po dito, at nang mataningan na nila siya ng isang araw, ay nagsiparoon ang lubang marami sa kanilang pinutuluyan. Sa kanila'y kanyang pinaliwanag ang bagay at sinaksihan ang kaharian ng Diyos. At sila'y hinihikayat tungkol kay Jesus sa pamagitan ng kautusan ni Moises. At gayon din sa pamamagitan ng mga propeta. Buhat sa umaga hanggang sa gabi. Ay biro mo kung bibigyan natin ng konklusyon na walang aariing ganap, kaya wag na, papaano ngayon to? Di nagsalungatan ngayon si Lucas doon sa sinulat niyang aklat ng gawa. Ano ba ito? Di magkaintindihan yung mga alagad? Wala palang aariing ganap, ba't tinuturo nila at hinihikayat yung mga tao sa magitan ng kautusan ni Moises? Kaya ibig sabihin, hindi siya mag-aariing ganap, ay hindi mo nasusundin. Kasi Torah yan kautusan yan mga sulat ni Moises yan, di ba? Hindi naman pwedeng hindi natin babasahin yan. Hindi natin naintindihan kung anong istorya ng creation. Kasi yung Torah mula sa Genesis yan. Kasi sa aklat ng... Okay po. Sige po. Sige. Sige po, Brother Jimson. Tanong po ulit. Hello po. Yes po. Yes, Brother Jimson. Tanong Sige po. Tanong. Tapos lang sa... Hello po. Sige, okay na po. Okay po. Tanong po ulit kayo. Kasi Brad, yung ginagamit ng mga apostol, yung kautusan ni Moises, kasi yung mga tao, noong unang panahon, yung mga Hudyo, hindi naniniwala kay Kristo, kaya yun nga na ginagamit nila yung kautusan. Pero sa panahon natin ngayon, kilala na natin ang Panginoong Kristo dahil sinulat na ng mga apostol, itinuro na nila ang Panginoong Kristo. Sige po. Tanong po kayo. Sagot po yan Tanong po kayo. Sige, tanong ka po kasi sayang po ang oras mo, Brother Jimson. Yung punto ko po, lalabas, illogical. Hindi, magtanong po kayo. Mamaya po kayo mag salita sa side nyo. Brother Jimson.
Opo. Sige po, magtanong Magtanong po po kayo. kayo. Mamaya nyo na po yan sabihin sa, ano nyo, Apo, sa conclusion. sa conclusion. Kasi sayang po yung oras nyo na magtanong po. Okay po, okay po. Di ba po na sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag higit sa nakasulat. Dahil ang kanilang isinulat ay utos ng Panginoon, sabi ni Pablo. Tama. Ngayon, babalik tayo sa kanilang isinulat na iniutos ng Panginoon. Yun nga na, naniniwala ba kayo na may isinulat ng mga apostol sa bagong tipan na hindi dapat kainin? Naniniwala ako na may sinulat sila na hindi dapat kainin. Meron, yung dugo, yung mga binigti. O, kasama ba doon yung baboy? Kasi ang utos, brother, pag kanilabag, yun lang ang nire-review nila at binabanggit kasi yun ang nilalabag. Ibig sabihin, walang kumakain ng baboy kaya hindi nila inulit yon. Parang sa ating panahon, yung utos na nilabag ng tao, yun ang lang nabubuksang isyo. Pero pag hindi binayolate yung isang utos, hindi yun na papag-usapan. Kaya ibig sabihin, nung time na yon, ang naging isyo, putol. Okay, stop po ang time natin. Meron pa po tayong 3 minutes and 4 seconds. Sa sagot ay meron pang 2 minutes and 37 seconds. Kasi ang amin pong nakitang liwanag dyan sa pag-aaral, ang mga nagiging issue at nagiging napag-uusapan sa New Testament, ito yung mga utos na nilalabag nila. Kaya inuulit ito kasi nalabag at na-violate. So, kapag ka ang utos ay hindi nalalabag, hindi ho ito nila natatalakay. At isa po dyan, yung pagkain sa mga bagay na hindog sa mga Diyos-Diyosan at sa mga binigti. Ibig sabihin, yun yung utos doon na nagiging issue sa kanila. Kasi doon sila doon sila nakakalabag. Pero yung mga Hudyo, hindi kasi kumakain sila ng baboy, kaya hindi na nila napag-usapan yun. Pero alam natin na may mga halimbawa sa bagong tipan, tulad sa Pedro, na ang baboy ay still ginamit po ito bilang karumalduman. Okay, Brother Jameson, sige, tanong po. Ilobrad. Okay. Ilo po. Opo. Sige po, tanong na po kayo. Di ba naniniwala kayo, Brad, na kapag walang kautusan, walang kasalanan? Tama. Tama. So, ang tanong nga doon, wala namang kautusan na bawal ang baboy. Hindi kasi... sabi ng apostol, huwag kayong ihigit sa nakasulat. Lalabas, ihigit sila sa nakasulat dahil ang nakasulat lang, yun nga ang iniutos sa kanila ng Panginoon na ganapin ng mga membro. Pwede ba naman yun na sila yung nag-utos tapos hindi nila gagawin? Maubos ang oras mo. Okay, sige po, sagot po. Sige, pasagutin na po natin si Brother Johnson. Last na question na, wala nang time eh. Opo, Tatapusin ko lang yung sagot ko. Sige po, 30 Okay, 34 ganito seconds. yung sagot po natin dyan. Hindi porke hindi binanggit yung utos, hindi nangangahulugan, hindi na ito umiiral. Kasi ang dami pong mga utos na alam ko naman na sinusunod nyo, pero hindi mo naman 20 mababasa seconds. sa New Testament. Halimbawa, wala kang mababasa sa New Testament na sinabi doon, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Wala pong ganon. So, 5 seconds. hindi nangangahulugan, wala na yun. Dahil walang binanggit na ganon. Kaya hindi binanggit yung utos ay hindi na ito umiiral. Ganon po yun, mga kapatid. Okay. Kasi may dati ng bahagi ng Biblia eh. Dati nang naisulat yun eh. So, hindi mo na kailangang ulitin. Kasi ginaganap na po yun. Okay po, time na po. Maraming salamat po sa panahon. Naubos po yung ating 10 minuto sa unang bahagi po. Ngayon po ay dadako tayo sa another 10 minutes po ng cross-examination. Ito naman po ang magtatanong ay negative to affirmative. So si Brother Johnson naman po ang magtatanong kay Brother Jameson. So kung handa na po kayong dalawa ang magkabilang panig, tayo po ay magpapasimula na. Okay na po ba kayo, Brother Jameson? Handa ka na po na sumagot? Okay na po. Okay, Brother Okay. Johnson. Ito yung tanong ko, Brother Jameson. Una, natatandaan mo ba kung anong palatandaan ng mga ipinagbawal ng Diyos o tinawag niyang karumaldumal sa lumang tipan? Ano ang palatandaan na sila ay karumaldumal? Halimbawa, ng baboy. Ayun nga, yung mababasa natin sa Leviticus, Brad. Ngayon, ang sagot ko naman doon ay... Ano yung palatandaan ng kanilang pagiging marumi? Ayun, yung mababasa sa Leviticus. Ano na yun? haba natin, yung babasahin natin, yung mga sangunguya, ganun. Ito ang sunod kong tanong. Nagbago ba o nawala na ba yung katangian yun sa baboy ngayon? Ang sagot ko, Brad, ang sagot ko po ganito. Pagdating sa bagong tipan, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ang pumapasok ang nagpaparumi, kundi ang lumalabas. Ganito po kasi ang sabi niyan sa Greek,
sa broma, sa Marcos 7:19, binabanggit po dito yung broma na ang kahulugan nito ay part of speech, noun, neuter, definition, form of any kind, origin from the base of bidosco, food, literally or figuratively, especially ceremonially, articles, yung pantukoy, yung tinutukoy, ano ba ito? Allowed or forbidden by the Jewish law. So kung titingnan po natin, yung po pala, yung allowed at yung forbidden, ibig sabihin, yung pwede at bawal sa batas ng mga Okay Hudyo. po. Okay at na po. kung titingnan nga natin, itong Leviticus 11, Yes, Brother Jimson. Naubos, Tapos po yung mababasa oras natin nyo. yung kautusan nito sa mga Hudyo, sa mga Israelita, na kung saan ay sinasabi nga dito, ito ang kautusan tungkol sa hayop at ibon at sa Okay. lahat ng Yes. Brother Jimson. buhay na gumagalaw sa tubig at sa lahat ng nilikha na umuusad sa ibabaw Brother ng Jimson. lupa. Lumalagpas na po kayo sa sagot Okay, nyo. sandali lang po ha, kasi... Dapat 3 minutes Opo, lang naubos sagot. po yung 3 Kasi minutes po mauubos ninyo. yung time ko magtanong. Okay Yun po. nga po yung sagot ko. Okay po. Okay, sige. Ito na yung tanong ko. Okay po. Israel, sandali lang. Ay, hindi. Bawal Tapos sa na yung ano, Rad. Tapos na yung 3 minutes mong sagot. Okay, sige po, sige po. Tuloy po tayo. Ano po? Huwag Sige po. masyadong mahaba para hindi ako maubusan ng time magtanong. Okay, sige po. Tanong po. Hanggang 3 minutes. Okay, ang tanong ko sunod, meron ka bang maipapakitang talata na ang bruma ay ginamit sa baboy? Alin? Yung may talata ka bang maipapakita na ang salitang bruma ay ginamit sa baboy? Okay, sagot po. Meron po kayong 3 minutes. Putol. Eksakto, 7 minutes. Meron pa po tayong 7 minutes sa cross-examination. Okay, Brother Jimson, tuloy na Yan. po tayo. Yun po yung tanong sa inyo. Sige po. Meron po kayong 2 minutes and 57 seconds na sagot. Anong talata po yung baboy tinawag na bruma? Yun nga po yung sagot ko, yung sa Jewish law, yun nga po yung May mga talata po ba? Yun nga, yung sinasabi sa Marcos 7:19, nilinis na ngayon yung mga bakas lagi sa Israel na bawal yung baboy. Meron bang baboy doon sa 7:19? Ayun nga, ang sagot doon, na sa Jewish law, merong batas na allowed at bawal. Hindi, Ayun nga, kung titingnan interpretation ng Strong's yan eh. Ang hinahanap ko talata, wag yung interpretation ng dictionary. Dictionary po kasi yan ay Strong's Dictionary yan, binibigyan nyo ng interpretation. Ang tanong ko, meron ba talata sa Biblia na yung bruma ay ginamit sa baboy? ayun nga, yung sagot ko doon, yung bawal sa Hudyo noon, yung allowed at bawal. May talata lang po o wala? Ayun ang tanong ko. Yun nga, nilinis na nga nun. Yung mga bawal-bawal Hindi sa ko naman Israel. tinanong kung nilinis eh. Kasi Siyempre. ang gusto yung patunayan, yung bruma ay tumutukoy din sa baboy. Kaya hinahanapan ko kayo ng talata na ang baboy ay tinawag na bruma. O kaya bruma ginamit sa baboy. Yun nga, yung sa paliwanag na ng Greek, sasagutin kita, yung mga bawal sa Israel, sa Jewish law, na bawal at allowed na kainin, at ang bawal, yung bawal, nilinis na ngayon, yung marumi, yung karumal-dumal. Yun po ang sagot ko. Okay. Alam mo ba kung ano sa Greek yung baboy? Yung alin, Ano sa Griego ang baboy? sandali lang, hanapin ko, Brad. Ay, wag na lang kasi maubos oras. Next question na lang. Ito, ang tanong ko sa iyo, kasi naniwala ka na nilinis na. Tanong ko, kailan sa panahon ni Kristo nalinis ang baboy? Nung buhay pa siya o nung tapos na siyang mabuhay na mag-uli? Yung sinabi niya na sa pangangaral niya na nilinis niya ang lahat ng pagkain. Nung nangangaral siya, tinuro na niya na sa mga alagad na malinis na. Ganun ba yon? Yung alin, Tinuro niya ba sa mga alagad na malinis na yung mga marumi dati? ayun nga, nilinis nga, sabi ng Panginoon, yung nilinis So, ng Diyos, huwag talagay na marumi. Naintindihan naman ng mga alagad yon. Ang alin, Naintindihan naman ng mga alagad na tinuro na sa kanila ni Kristo na malinis na yung baboy. naintindihan nila. Siyempre, pag dumating ang panahon, naintindihan naman nila yun. Naintindihan. Bakit doon sa gawa 10, hindi alam ni Pedro? Na,
na malinis na pala yung mga krumal-dumal. Ayaw niya kumain eh. Di ba? Sa gawa Jis, pinapakain siya. Ay, sabi niya, hindi ako kumakain yan. Ba't hindi niya alam na nilinis na pala ni Kristo? Yung alin, yung baboy. Oo, ba't hindi alam ni Pedro? Sabi mo, naintindihan naman ng mga alagad. Alagad kaya si Pedro. Kasi Brad, ganito po kasi sa Biblia. May mga bagay kasi dyan na kung saan ang sagot ng Biblia halimbawa, yung pagkamatay ng Panginoong Kristo, yung sa templo, yung tinutukoy niya yung templo, hindi nga agad naintindihan ng mga alagad yun. Dumating ang tanong, naintindihan nila. Ibig mo sabihin, mali yung sinabi mo kanina na intindihan nila. Yung itinuro ni Kristo na malinis na. Sabi ko kanina, dumating ang panahon na naintindihan nila yon. Ay, sabi mo kasi kanina naintindihan nila eh. So, binago mo yung, mali yung sagot mo, yung una mong sagot. Yung pangalawa mong sagot ang tama. Yun nga, naintindihan nila, sabi ko kanina, dumating ang panahon na naintindihan nila yon. So, mali yung sagot mo kanina na naintindihan nila. Kasi ang tanong ko sa iyo kanina, naintindihan nila yan? Oo, naintindihan nila yon. Yung pala, hindi naman agad-agad. Dinugtong ko nga, dinugtong ko na sabi ko kanina, dumating ang panahon na naintindihan nila yon. Okay. Next question. Paano nilinis? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hello? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Paano? Paano ang paraan? Paano? Halimbawa, magbigay ka ng halimbawa. Babasahan ng talata, malinis na? O ano ba? Ang nilinis ng Diyos, huwag mo palagay na marumi. Tukol ka ba dyan? Huwag mo akong tanongin, sumagot ka. Paano nililinis ng salita ng Diyos ang maruming hayop? Ayun nga, nilinis ng salita ng Diyos. Paano nga? Ay, nilinis na yan. Paano tatatanungin mo? Nilinis nga ng Diyos eh. Hindi, dapat alam mo kung paano nililinis eh. Ayun nga, nilinis na ngayon. Halimbawa, salita ng Diyos, di ba, Biblia? Lilinis. Sino ang maglilinis? Yung salita ng Diyos? At paano? Ayun ang nakasulat eh. Yung nakasulat na nilinis ng Diyos, huwag mong talagay na marumi. Saan pa tayo pupunta? 1 minute, 30 seconds po. Yun ay, pagka sinabi mo yun, malinis na? Parang ganun ba yun? Ay, sabi nga ng Diyos eh, tutol ka ba doon? Sino ang sabi Hindi nga ng ako Diyos? tutol eh. Gusto ko nga, hindi nga ako tutol. Inaalam ko sa'yo kung paano nililinis ng salita ng Diyos yung baboy. Yun dapat mabigyan natin ng malinaw niya kasi ang linaw ng pagbabawal eh. 1 minute na lang po. Ngayon, malabo kasi yung sinasabi nating nilinis na. Kasi kaya gusto kong malaman, nilinis ng salita ng Diyos. Paano? Paano niya nilinisin? Nilinis ng Diyos, sa salita ng Diyos. Paano nga? Ayun nga, sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin, nililinis. So, ano pa doon? Paano paraan? Ano ang paraan ng paglilinis ng Diyos? Anong paraan? Kasi katulad ng tao, kapatid. 30 seconds. May paraan ng paglilinis ng Diyos sa tao sa kasalanan ng tao Tinubos tayo sa magitan ng dugo. Kailangan natin sumampalataya para malinis ang ating kasalanan. Sa baboy. Pause. Patay yung baboy. Patay. May time pa? Wala na, 19 seconds na lang eh. Open na sa tanong sa mga audience. I-open na natin. Antayin natin Hintayin siya na lang makatawag. natin siya.